Meron na pong gumaling sa coronavirus na pasyente. Sa ito? Sa Korea. Ito po ay natuklasan na maaaring makagamot Tuluyang gumamot yung dalawang pasyente na tinesting sa pamamagitan ng tinatawag na plasma therapy. Dapat na babasa ito ng ating pong pamahalaan, lalo na ang Department of Health, kung paano po mga kaibigan ito ginagawa, itong plasma therapy na ito. At ito ay hindi na bagong gamot o lunas. Sapagkat ito ay sa matagal na panahon na magkaroon din ng epidemya sa mundo, mga kaibigan. Nasubok po ito na lunas. Madalit sabi, ito'y proven na, pero kailangang pag-aralan ng ating pamahalaan kung tayo po ay merong kakayahan para dito. Ito po, yung dalawang pasyente na infected ng COVID-19, naka-recover daw po pagkatapos na sila ay mabigyan ng tinatawag na plasma treatments. Ito po ay sa Seoul, sa Seoul, Korea, mga kaibigan. Ayon po sa mga doktor ng Severance Hospital sa Sinchon na nagsagawa nitong plasma of virus survivors injected into the two patients. Ano ba yung plasma? Hindi ho yan yung television na plasma. Ito'y plasma, pagkakaintindi ko, dugo ito Sa dugo, mga kaibigan, merong dugo kasi na puti, yung tinatawag, di ba? Ewan ko kung anong klaseng dugo ito dun sa component ng dugo, kinukuha itong plasma. Doon po sa mga gumaling daw na napagaling, yung gumaling na pasyente, kukunan nila ng plasma. Pagkatapos, yun ang iiniksyon, mga kaibigan, doon sa mga pasyente na talagang malala sa COVID-19. Yung mga critical ang kondisyon. At nung subukin ito sa dalawang pasyente, nawala yung virus, gumaling totally. Para lang parang nagdahilan lang daw, mga kaibigan. Walang side effects na napaulat. Walang naging masamang side effect, Yun daw, dalawang pasyenteng yun nagkaroon ng improvement doon sa mga yung mga sintomas, pagkatapos na sila ay maturukan nito pong plasma injection and treatment, may kasamang steroid. Ewan natin kung ito po magtatagumpay ito, mga kaibigan, para sa lahat ng pasyente. Pero siyempre, mga dalubhasa ito Mas moderno yan, mas advance ang Korea pagdating sa panggagamot kumpara ho sa Pilipinas. Maraming sakit dito hindi napapagaling, doon napapagaling Meron tayong mga ilang alam na kaso na hindi kayang gamutin dito, doon nagagamot. Pero sabi ito daw plasma therapy ay merong side effects and there has yet to be a large-scale clinical trial. Wala pa raw hong malawakang
pagsubok na ginawa ito. So wala pang masasabing scientific evidence. Pero ang pinagbabasihan dito ay yung ginamitan ito. Alam nyo yung sinasabing mga gamot daw na gamot sa ibang sakit na nakakagaling daw ng coronavirus. Yung sinasabi, ano ba yun sa yung sakit na dyan sa Palawan, marami nun. Ano ba yun? Sa lamok? Yung hindi napagaling, kasi may nagsasabi, yun daw ang gamot dito. Sa malaria. Pero sinubok nila yung ibang mga gamot na katulad nun, yung sinasabing gamot sa malaria, hindi umubre. Ang tumalab daw po ay itong sinasabing plasma therapy. Pero ito daw ay pwedeng maging alternative. Kung ito ay gagamitin kasama ng steroid treatment para sa mga critical na pasyente na hindi nagpapakita ng antiviral treatments, ng resulta sa mga antiviral treatments. Yung mga hindi gumagaling, di ba? Walang pinapakitang improvement. Nung subukin ito, doon sila gumaling. Yung isang pasyente na ginamitan po nito, 71-year-old, na ang apelyido Kim, tinurukan siya ng 500 millimeters of plasma in 12 hours intervals, 2 beses. Sa makatwid, isang araw lang, 24 oras lang. Kasama ho yung steroid treatment. Mula po sa isang lalaking survivor, kinuha yung plasma na yun. Yung napagaling, kinuna ng plasma at itinurok doon sa isang pasyente na critical ang kondisyon. Yung nakasurvive na. Nakasurvive na 2 weeks ago. 2 weeks ago na napagaling, tapos kinunan siya ng plasma. Pumayag daw yun eh. Parang, siyempre, kukunin mo sa tao yung dugo. Siyempre, may pahintulot dapat ng tao. Yun daw pasyenteng yun, inilipat lang dun sa nabanggit na ospital, yung Severance Hospital. Pagkatapos na walang progreso o walang improvement na nakita doon sa gamot na ginagamit laban sa malaria at saka sa AIDS. Mga kaibigan, ayon sa ospital nabanggit na ospital, si Kim daw ay nagpakita ng sintomas ng pneumonia sa lungs, sa kanyang 2 lungs, sa baga niya, base sa X-ray test, at nagkaroon po ng problema sa paghinga nung siya'y unang dumating sa ospital na pinaglipatan sa kanya. Yun daw si reactive protein ay tumaas din, napataas din to more than 20 times normal levels. Isipin ninyo yun. Yung isa naman pasyente, 67 years old, tuluyang gumaling, napagaling, at nakauwi na ng bahay. Ipagpapatuloy itong therapy na ito sa mga susunod na araw, ayon sa mga health authorities ng Korea. Ang sabi we are to apply the guidelines crafted during
MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yung naging sakit nun, ano. But in terms of the effectiveness of the treatment, there needs to be more analysis of clinical trials. Ito po, merong pinadala sa ating balita si Dang Saida Reyes, isang ano ho ito, writer, ha? Na freelance writer. Ngayon, ang balita niya sa atin, si Isa Calzado raw, yung artista, di ba? Di ba na ano yan, gumaling na sa COVID. At saka yung isang reporter, doon sa malaking impilan, willing daw sila na magbigay ng plasma. O, sipin ninyo yan, idodonate pala yan. So, yan, kukunin, yung plasma, yung dugo, sa dugo yan kukunin mo yan doon sa napagaling na pasyente sa COVID-19. Pagkatapos, yun ang i-injection doon sa mga critical na ang kondisyon. O kahit sa may COVID, yung kumpirmadong COVID patient. Si Isa Calzado, napabalita na na gumaling na, di ba? At bumabawi na lang ng lakas. Pati daw yung isang reporter sa isang istasyon. Kasi tinawagan pala sila ng PGH at ng Makati Medical Center. Kung pwede silang mag-donate ng plasma. Madalit sabi, alam na ito. Nitong mga ospital na ito na binanggit natin, mga kaibigan. Ito palang itong therapy na ito na plasma, mga kaibigan, ito pala ay ginamit na nung araw pa. Ito sa nakaraang araw pala, hindi lamang sa Korea. Ngayon, pinag-aaralan daw po ito o inuumpisa na sa New York, tinetesting na sa New York, mga kaibigan, itong plasma therapy. Dahil sa nakalipas na mga araw, dun sa Mount Sinai Hospital system, turok na ng mahigit sa 20. Grabe ang yung matindi ang coronavirus. Ibig sabihin yung critical na pasyente. Nitong convalescent serum based on blood plasma of people who have recovered. Kaya importante pala yung nakarecover dito. Kasi kung wala nakarecover, di wala tayong pagkukunan yan ng plasma. May plasma yung hindi napagaling, yung mga hindi nagkasakit. Kaso, dapat mong kunin ito doon sa gumaling sa coronavirus. Ibig sabihin, parang bakuna ito. Pero, and at the same time, gamot na siya. Mga kaibigan, siya na yung magiging lunas bukod sa siya rin yung bakuna. Kasi yung bakuna, di ba, karaniwan yan kinukuha yan dun sa, halimbawa, yung sa ahas, di ba? Tutuklawin ka ng ahas. Yung magiging gamot doon, yung virus din yung kamandag din ng ahas. Di ba? Yun din ang gagamitin na sa'yo, na antidote. Mga kaibigan, para gumaling ka. Ganon din pala ito, mga kaibigan. Halos ganon ang katumbas na ibig sabihin po nito.
Oh, pero kailangan mong kunin doon sa mga naka-recover. Kasi tayong lahat may plasma tayo di ba? Oh. Yun daw unang naka-recover na pasyente at na nag-donate, At nag-donate siya. Itong nagngangalang Danny Reimer ba yan? 37 ng New Rochelle, New York. Nagsabing siya at ang kanyang asawa ay mapalad na sila ay ngayon ay malusog na at nagbo-volunteer ng kanilang plasma para makatulong sa iba. Kaya itong si Juan, ito pala dito mukhang ginagawa na ng mga ospital. Pero ang Department of Health walang sinasabi tungkol dito. Di ba? Na itong si Isa Calzado, nagpapalakas na lang daw, tsaka yung isang reporter ng TV, nagpapalakas na lang sila. Tinawagan na sila ng Philippine General Hospital at ng Makati Medical kung maaari silang makapag-donate. Ang tanong natin, kasi hindi pa natin alam ito, sa isang pasyenteng napagaling, nakukunan mo ng plasma, kanina yung binanggit na amount, yung dami ng itinurok sa isang pasyente, 500 milli. Na dami ng dugo, yung plasma, every 12 hours, within 24 hours. So, dalawang 500 yun. Ngayon, gaano karami ang pwedeng makuhang plasma sa isang pasyente na gumaling sa coronavirus para yung kukunin sa kanya ay ipanggagamot naman sa iba. Yun ang tanong natin kasi hindi tayo dalubhasa rito, hindi tayo doktor, mga kaibigan. Ngayon, yun ang ilan ang pwedeng mapagaling mula sa plasmang makukuha sa mga gumaling na. Kasi doon mo kailangan kunin. Yan daw convalescent plasma therapy, which involves collecting antibodies from the blood of recovered patients, is nothing new. Kaya pala tumawag na yung PGH at saka yung Makati Medical sapagkat ito palang sinasabi ngayon na inuumpisa na rin sa New York, mga kaibigan, hindi na pala bago ito. Hindi bagong gamot ito, paraan sa paggamot. Ito rin pala ang ginamit na lunas noong 1918. Sipin ninyo, 1918 at saka noong 1957 flu epidemics at ganon din sa SARS at yung H1N1 and Ebola. And most recently, some COVID-19 patients in China. Yung pala ginamit nila ron ayaw pa nilang ipagtapat. Di ba? Bakit? Eto nagpunta rito, pag-aaralan daw tayo, pag-aaralan daw kung uubra yung gamot nila sa mga Pilipino. Ba't nyo pag-aaralan? Di ba? Ewan ko kung may papayag magpagamot dyan sa mga inchik na yan. Kasi nga, hindi naman sila ang direkta. Sino didiktahan nila na gumamot sa mga pasyente rito? Di ba? Kasi ang buong mundo ayaw tumanggap ng anumang assistance ng China, whether panggagamot o mga
ano yun? Yung mga ginagamit na proteksyon para sa laban dyan sa coronavirus, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ito, natuklasan eh. Alam na itong pamamaraan ngayon eh. Pero ang susubok nito ay yung PGH at saka yung Makati Medical Center na tumawag dito kay kumpirmado kasing gumaling na raw itong si Isa Calzado. At sila ay nagpahayag di umano ng kanilang payag sila na makunan pagkatapos na manumbalik lang ang kanilang lakas, mga kaibigan. Nagpapahinga pa sila, pero ang sabi ay napagaling na sila. Ayan po, mga kaibigan. Ang dapat na lang ipaliwanag dito, siyempre, kung Makati Medical yan, lilibre nyo ba yan? Dapat ilibre nyo dahil donasyon yan eh. Hindi ba? Dapat lahat ng pagagalingin sa coronavirus na yan ang pamamaraang gagamitin, dapat yan maging libre. At dapat ang gobyerno, kaya ang gobyerno dapat magsalita tungkol dyan. Huwag nyo sisingilin yan kasi yung igagamot ninyo sa pasyente, iyan ay dinonasyon ng tao. Hindi mo naman pwedeng kunin yan sa hindi gumaling sa virus eh. Diba? Sa sakit na yan eh. Pwede mo lang kunin yung plasma doon sa napagaling. At tapos, yung napagaling, nakukunan mo niyan, donasyon niya yun. Mga kaibigan. Hindi ba? Kamukha nung ginagawa ngayon sa Amerika, ginawa na rin sa Korea. At napagaling na yun sa Korea eh. Ngayon, kung sinasabing ito rin yung ginawa sa China, ba't hindi nila sinasabi? Kung talaga matitinong mga tao yan. Ang balita pa natin, habang tayo ay nilulukob nga nitong virus na nanggaling sa kanila, wala tayong kamalay-malay, nagpapalakas sila ng puwersa dyan sa sa teritoryo ng Pilipinas na inaagaw nila sa atin, mga kaibigan. Pinalalakas nila at mukhang gegerahin tayo. Mukhang gegerahin ito ang Amerika o makikipaggera sa Amerika, tapos dito nila gaganapin sa bansa natin yung gera. Ayan, mga kaibigan, kasi may nangaagaw nung ating teritoryo eh. Pinresinta nila mag-isa yung sarili nila na silang uuko pa dyan, yun po, mga kaibigan. At pinalayas po yung pinutol yung ating relasyon sa Amerika doon sa BFA na ibinasura. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,
ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan